Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hinahanap ang isang batang lalaki na aksidenteng nahulog sa Tulyahan River sa Malabon. Ang bata naglalaro raw ng mahulog sa ilog. Balitang hatid ni James Agustin. Hindi nga po makatulog. Hindi ako makapagpahinga. Nangina na po tuhod ko. Asawa ko nandun. Iyak pa rin lang iyak po. Nahanap po yung anak namin. Labis ang pag-aalala ni Raymond dahil hindi pa rin natatagpuan ng 8 taong gulang niyang anak na si Roniel na nahulog sa Tulyahan River sa Malabon. Naglalaro raw si Roniel kasama ang 6 na iba pang bata malapit sa river wall na mangyari ang insidente mag-aalas 5 ng hapon kahapon. Nasa trabaho noon si Raymond habang ang kanyang misis ay nag-aalaga sa kanilang bunsong anak. Hindi raw nagpaalam si Roniel sa kanyang nanay. Nakita pa ang bata sa CCTV na nasa labas ng kanilang bahay bago mag-alas 3 ng hapon. Tinawag po yata siya ng mga kalaro niya po eh. Tapos, bilang sabi sa akin, basta nag-chat sa akin yung asawa ko na nahuhulog daw yung anak ko. Hindi po marunong lumangoy yun. 8 taon pa lang po yun eh. Ang tiyahin ng bata nakausap ang isa sa mga kalaro at isang nakasaksi sa insidente. Humingi pa raw ng tulong ang bata bago tuluyang lumubog sa tubig. Umupo pa daw po dyan. May hawak na stick tapos winawasik niya. Tapos nung pagtayo, yun na po yung nalaglag ko sa. Sabi din po nung isang bata din po na batang babae po nakalaro, yun yung kasama maglaro talaga dito. Dumungaw naman daw po. Pero yun pagkadungaw po, tumalisod po dyan sa may parang gutter. Kaya nalaglag daw po. Tulong-tulong sa search and rescue operation ng mga otoridad. Bandang alas 6 kagabi nang dumating ang mga rescuer mula sa Philippine Coast Guard. Gamit ang mga scuba gear sinuyod nila ang ilang bahagi ng ilog. Sa ilang oras na paghahanap, bigo silang makita ang bata. Alas 9:30 kagabi ng pansamantalang itinigil ang rescue operation. Napakahirap po kasi nung ating Tulyahan River dahil kita naman po natin maitim. So pag maitim po yan, madilim yung ilalim ng tubig. So kailangan po talaga pag sinisid yan, dapat merong ilaw sa ilalim para makita kung saan banda. May agos po yan, so maaaring yung bata tinangay na po sa malayo. Ayon sa mga taga-barangay, ipinagbabawal ang paglalaro sa bahagi ng river wall. May harang itong bakod na kawayan at net, pero nakakalusot pa rin daw ang ilang bata. May bantay po kami doon para mangalaga doon sa mga halaman doon. Yan nga lang po siguro, aksidente yun na nahulog yung bata. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binaha ang ilang lugar sa Mindanao kasunod ng ulang dulot ng shear line o ang nagbabangga ang Amihan at Easterlies. Sa District Surigao del Sur, ilang ilog ang umapaw bunsod ng malalakas na ulan. Ang mga kalsada nagbistulang extension ng ilog. Ilang pamilya ang inilikas gamit ang rescue boats. Patuloy na nagmamonitor at nag-iikot ang mga otoridad para sa rescue operations. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto. Inaasahang magpapatuloy pa ang masamang panahon sa Bislig at sa iba pang bahagi ng Surigao del Sur. Nagka-landslide naman sa barangay Pangyan Trento, Agusan del Sur kahapon. Sa video, kita ang unti-unting pagguho ng lupa sa barangay Pangyan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, walang nasaktan sa insidente. 5 pamilya naman ang inilikas. Ang tuloy-tuloy na ulan dahil sa shear line ang itinuturong sanhi ng landslide sa lugar. Hindi lamang po Agusan del Sur at Surigao del Sur ang inuulan ng husto dahil po sa shear line, kundi ang ilan pang panig ng Mindanao maging sa Visayas. Ayon po sa Pag-asa, apektado rin ng shear line ang Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen, BARMM, Eastern Visayas, Sulu, Cebu at Bohol. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Hanging Amihan at Easterlies naman ang umiiral sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong Mindanao at ilang panig ng Visayas ang uulanin sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains. Magpapatuloy ang ulan sa mga nasabing lugar bukas at sa linggo. Makakaasa sa mas maayos na panahon ang malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, bagaman posible pa rin po ang mahinang ulan o kaya'y local thunderstorm. Ngayong Biyernes na itala sa La Trinidad, Benguet at Baguio City ang minimum temperature na 14 degrees Celsius ayon sa Pag-asa.
habang 23.7 degrees Celsius dito sa Quezon City. Nagkaroon ng moderate to explosive eruption ng Bulkang Kanlaon. Nangyari yan pasado alas 4 ng hapon kahapon na tumagal ng 2 minuto. Umabot sa taas na 2,000 metro mula sa crater ang usok o dark gray plume na ibinuga ng bulkan. Nakapagtala rin ng pyroclastic density currents o pagdaloy ng uson. Natanaw ng ilang news scooper mula sa iba pang lugar sa Negros Occidental ang pagputok ng bulkan. Umabot naman sa mahigit 40 barangay sa probinsya ang apektado ng ashfall. Sa La Carlota City, mahigit 30 pamilya ang inilikas. Ipinag-utos na ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapalikas sa mga residenteng nasa permanent danger zone ng bulkan. Nananatili ang Alert Level 2 sa Bulkang Kanlaon. Inalmahan ng prosecution team ng International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing sa susunod na linggo. Sa sagot ng ICC prosecutors, idiniin nila may kapasidad si Duterte, physically at mentally para dumalo sa pagdinig. Bigo rin daw si Duterte na makapagbigay ng malakas na dahilan para sa hindi niya pagdalo sa hearing. Ang pagtanggi ni Duterte na kilalaning lehitimo ang mga proseso ng korte ay hindi raw rason para hindi siya lumahok. Hiniling ng ICC prosecutor sa pretrial chamber na ibasura ang hiling ng kampo ng dating Pangulo. Habang wala pang desisyon ng mga hukom ng International Criminal Court, nananatiling hiling ayon sa ICC ang sulat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya dadalo sa confirmation of charges hearing ng kaso niyang crimes against humanity. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Nakasalalay sa mga hukom ng International Criminal Court ang pagpapasya sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, nananatiling request mula sa depensa ang sulat ng dating Pangulo na i-waive ang kanyang karapatang humarap sa confirmation of charges hearing kaugnay sa kasong crimes against humanity mula February 23 hanggang 27. Di raw niya kinikilala ang jurisdiksyon ng korte sa kanyang pagkatao. Tinawag niyang kidnapping ang pagpadala sa kanya sa The Hague na anya pinangasiwaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag ni Duterte, outrageous o di ka panipaniwalang kasinungalingan ang akusasyong siya ang pasimuno ng EJK sa bansa. Ayaw rin niyang dumalo sa legal proceedings na makakalimutan niya sa loob lang ng ilang minuto. Matanda, pagod at mahina na raw siya. Permado ng dating Pangulong sulat na may petsang February 17. Para kay ML Party List Representative Leila de Lima, ang mga deklarasyong ito ni Duterte ay patunay na maayos ang pag-iisip niya. Propaganda at legal strategy umano ni Duterte ang di pagdalo. Pero sabi ng depensa sa kanilang isinumite sa ICC, idinikta ito ng dating Pangulo sa kanyang legal team noong February 16. Kinabukasan, binasa para kay Duterte ang sulat, pinaprobahan at pinirmahan kahit nakalimutan na ni Duterte ang idinikta niya noong araw na yun. Ang Malacanang, iginiit na naayon sa batas ang pagpapadala sa The Hague ni Duterte. Ginampanan lang din daw ng gobyerno ang responsibilidad nito sa mga nagreklamong biktima. Kung taxpayer po ang ginamit ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Sa Lunes, February 23, nakatakdang unang araw ng pagdinig sa confirmation of charges sa dating Pangulo sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng ICC na batay sa assessment ng independent medical experts na pinadala kay Duterte, fit ang dating Pangulo na humarap sa hearing. Katunayan, ang inilatag na schedule ng ICC ay bilang konsiderasyon kay Duterte. 3 oras lang ang hearing sa February 23, 24, 26 at 27. At kada isang oras ng hearing ay may break para raw makapagpahinga ang dating Pangulo. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagwakas sa quarterfinals ang Dubai Tennis Championships journey ni Pinay tennis star Alex Ayala. Tinalo siya sa quarterfinals ni world number 4 Coco Gauff ng Amerika. Dinomina ni Gauff ang first set sa score na 6-love o 6-0. Sa second set, nakadalawang puntos pa si Alex pero nagwagi pa rin si Gauff. Sa pagtatapos ng kanilang laban, nagpasalamat si Gauff kay Alex. Dahil daw kay Alex ay dumami ang bagong tennis fans.
Naglalakad ang babaeng yan sa barangay San Pedro sa Puerto Princesa, Palawan. Nang bigla siyang barilin ng isang lalaki ng 4 na beses. Napadapa ang babae at sumigaw para humingi ng tulong. Idineklara siyang patay pagdating sa ospital. Dating acting manager ng Puerto Princesa City International Airport ang biktima. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Puerto Princesa Police para tumutok sa insidente. Wala pa silang inilalabas na detalye tungkol sa posibleng motibo sa krimen. Kinundi na naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pamamaril. Makikipagtulungan daw sila sa mga otoridad para sa investigasyon. Patuloy ring hinahanap ang gunman na nakunan sa isang dashcam na tumatakas. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng pamilya ng biktima. Samantala, nasunugan ang 4 na pamilya sa barangay Palasan, Valenzuela. Mahigit 20 truck ng bumbero ang nagtulong-tulong para apulain ang apoy. Balitang hatid ni James Agustin. Binulabog na nagangalit na apoy ang mga residente ng Ali 3 sa barangay Palasan, Valenzuela City kaninang hating gabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ay 2 alarma. Hudyat para rumisponde ang mahigit 20 fire truck. Kabilang sa mga nasunugan ng pamilya ni Cristal. Pagising daw nila ay malaki na ang apoy, kaya wala silang naisalba ng isang gamit. Sa tagal-tagal namin nakatira dito, ngayon lang po talaga nangyari itong gantong sunog. Talaga pong walang natira sa amin. Salamat na lang po talaga at buhay yung mga anak ko at mama ko. Bukod naman sa kanyang motorsiklo na isalba ni Roger ng kanyang alagang aso at ilang mahalagang dokumento. Patulog na po kami, sir. Tapos, yun nga, biglang may usok na naamoy namin. Ngayon, naglabasan na lang kami lahat para isipin yung sarili namin. Napula ang sunog matapos ang 45 minuto. Ayon sa BFP, natupo ang 4 na bahay. Apektado ang nasa 4 na pamilya. May mga apartment dito bakante, yung iba nagkakawang-gawa na at pinatuloy na muna sa apartment nila pansamantala. Inalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy, maging ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang suspect ang napatay sa engkwentro sa Bungabon, Nueva Ecija. Chris, anong krimen ang sangkot nga ba itong napatay na suspect? Connie, isa siya sa 2 suspect sa pang-hold up sa bayan ng Gabaldon. Namatahan sa police checkpoint ang 2 hold-upper na nakasakay sa motorsiklo. Mabilis daw silang tumakas nang mapansin ang mga otoridad. Habang hinahabol ang mga pulis, nagpaputok daw ng baril ang mga sospek. Isang pulis ang tinamaan sa hita. Gumanti naman ng pamamaril ang mga pulis na ikinasawi ng isang sospek. Naaresto ang kasama niya na walang pahayag. Na-recover ang baril na ginamit ng mga sospek, pati na ang ilang gamit na hinihinalang ninakaw nila. Tinutugis ang isa pa na posibleng kasabwat daw nila at tumangay daw sa perang na-hold up nila. Sa Malolos naman sa Bulacan, isang sawa ang nahuli matapos na pumasok sa bahay ng isang barangay sa Atlag. Kwento ng pamilyang nakakita sa sawa, natutulog sila nang makarinig ng ingay. Pagbukas ng ilaw, nakita ang sawa na nakasiksik sa gilid ng isang kabinet. Humingi ng tulong ang pamilya sa barangay at pinagtulungang hulihin ang sawa. 7 metro ang haba niyan. Na-turn over na yan sa Department of Environment and Natural Resources. Wala namang naiulat na nasaktan. Payo ng DNR, kapag nakakita ng ahas sa inyong bahay, huwag itong saktan para hindi maging agresibo. Manatiling kalmado at gawa ng exit point ang ahas. Kung hirap na palabasin ang ahas, tumawag na ng eksperto. Nakatakdang magkita bukas sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Ayon sa Malacanang, ito'y para inspeksyonin ang paglilinis ng mga kanal, estero at iba pang daluyan ng tubig sa Naga City bilang bahagi ng Oplan kontrabaha ng gobyerno. Kahapon, tinuntahan na ni Mayor Robredo ang mga ininspeksyoning lugar ng Pangulo. Nang tanungin kung mag-uusap din tungkol sa politika ang dalawang dating naglaban sa 2022 presidential elections, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na abangan na lang ito. Matapos ang eleksyon 2022, nagkita na ang Pangulo at si Robredo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena noong October 2024.
Abiso sa mga motorista, may inaasahang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, base sa 4-day trading, may humigit kumulang 45 centavos na inaasahang rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina. May nakikita namang taas presyo na humigit kumulang 5 centavos sa kada litro ng diesel, habang may humigit kumulang 10 centavos naman ang posibleng dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, nakakaapekto riyan ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, maging ang sa Russia at Ukraine. Nasa tanggapan na rin ni House Speaker Bogie D ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ng kampo ng bise na sasagutin nila ang mga reklamo sa tamang panahon, alinsunod sa konstitusyon. Ang mga batayan ng ika-4 na impeachment complaint laban sa bise sa balitang hatid ni Mariz Umali. Wala pang 24 oras mula nang ihain ng isang attorney Nathaniel Cabrera ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na i-transmit na ito ng House Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Inendorso ito ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kabilang sa mga paratang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pang high crimes. Para ito sa umano'y maling paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds, pagbanta umano ng bise na ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Ayon sa reklamo, ilang bank accounts, mga ari-arian at malalaking transaksyon ang hindi umano ganap na naideklara sa mga SALN ni Duterte na nagbubukas ng tanong kung tama nga ba ang naideklara niyang net worth. Binanggit din sa reklamo ang sinumpang salaysay ng umano'y bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga na nagkwento tungkol sa paghahatid daw niya ng milyon-milyong piso na nakalagay sa mga duffel bag matapos ang encashment ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. This might be the smoking gun because Ramil Madriaga is quite close to the former president and the vice president. Hindi lang yan, kundi Ramil Madriaga is actually a very educated person, no? Ginawa siyang hindi lamang bodyguard ni Vice President Sara, but talagang ginawa siyang leader. Sa ilalim ng konstitusyon, ang Kamara ang may eksklusibong kapangyarihan na simulan ng proseso ng impeachment. Kung makakakuha ng sapat na boto na 1/3 ng mga kongresista, may papasa ito sa Senado na uupong impeachment court. Sa kasalukuyan, ang 4 na complaints ay nakabimbim pa sa Office of the Speaker. May 10 session days ang opisina ni Speaker D para isama ang mga reklamo sa order of business ng plenaryo. Ire-refer ang mga ito sa House Committee on Justice. Hinihinga namin ng pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga reklamo laban sa kanya. Tila nagpaalala naman ang palasyo sa mga kongresista na posibleng mabago ang paninindigan sa impeachment kasunod ng anunsyo ng bise na tatakbo siya sa pagkapangulo. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagkapresidente. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa unang pagkakataon, nagpaunlak ng eksklusibong panayam sa GMA Integrated News ang kapuso star na si Rian Ramos. Well, honestly, syempre, sino ba naman matutuwa? And I can say, yes, it's in a way stressful, pero I'm also quite confident na the truth will set us free. First time nagsalita ni Rian simula nang pumutok ang kontrobersyang kinakaharap niya at ng kaibigan at kapwa kapuso na si Michelle D. Nung kumustahin ko siya sa isang exclusive interview, aminado si Rian na stressful sa kanya ang mga nagdaang linggo. Umaasa siya na lalabas din sa huli ang katotohanan. Thankful si Rian sa pagkilala bilang TV Actress of the Year sa the 11th Platinum Stallion National Media Awards 2026 para sa Encantadia Chronicles Sangre. Patunay raw yan na mas napapansin ang kanyang passion sa kanyang craft. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Melvin Matibag bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation. Kapalit siya ni retired Judge Jaime Santiago na nag-resign noong August 2025.
Ayon sa Malacanang, mapagkakatiwalaan at may kakayahan si Matibag na magsilbi sa gobyerno. Si Matibag ay naging cabinet secretary noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging Secretary General din siya sa partido ni Duterte na PDP Laban mula 2021 hanggang 2023. Tumanggi muna magbigay ng pahayag si Matibag kaugnay sa kanyang bagong posisyon. Ulikam ang unti-unting pagbigay ng kalsadang yan sa barangay Kiokmay sa Laak, Davao de Oro. Napaatras tuloy ang isang motoristang daraan sana roon. Kasunod po nito ay rumagasa naman ang tubig sa naputol na bahagi ng kalsada. Ayon sa uploader, may culvert doon o daanan ng tubig. Ilang araw na raw may soil erosion sa lugar dahil sa pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, apektado ng easterlies at shear line ang Davao Region nitong mga nakaraang araw. Pinayuhan na raw ng mga otoridad ang mga residente na dumaan muna sa alternatibong ruta na ayon sa uploader ay mas malayo. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Humiling uli sa International Criminal Court ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagan silang magdagdag ng mga ebidensya. Batay sa ICC document ng hiling ng defense team ni Duterte, may 108 items silang naisisama bilang ebidensya. Mahalaga raw ito para sa kasong Crimes Against Humanity ni Duterte at naaayon sa kanilang argumento sa Confirmation of Charges hearing simula sa Lunes, February 23. Karamihan daw sa mga ito ay transcript at translation ng audio-video materials. Tiniyak nilang hindi ito magdudulot ng anumang unfair prejudice. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Patay ng makuryente ang isang lalaki sa Bacolod City. Cecil, paano yan nangyari? Rafi, magkakabit sana ng insulator ang lalaki at kanyang kasama sa bubong ng isang bahay sa Barangay Vista Alegre. Kwento ng kasama ng nasawi, hinangin ang hawak na insulator ng lalaki at dumikit yon sa main line ng kuryente. Dead on arrival sa ospital ang lalaki habang nagtamo ng paso sa kamay ang kanyang kasama. Ayon sa pulisya, walang suot na protective gear ang dalawa. Wala pang pahayag ang kaanak ng nasawi. Patay sa pamamaril ang isang magsasaka sa Binalbagan, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nangyari ang pamamaril habang nagkakarga ng 6 tubo ang biktima. Tinamaan din at nagtamo ng sugat ang isa niyang tauhan. Inako ng isang grupong iniugnay sa New People's Army ang pag-atake. Anila, intelligence operative o asset ng militar ang pinaslang nilang magsasaka. Nananawagan ang Binalbagan Pulis sa publiko na makipagtulungan para matukoy ang mga namaril. Kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at hamon kay dating USEC Bersamin na magsalita sa text messages umano nila ni PBBM tungkol sa kickback daw sa flood control projects, kausapin natin si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, Rafi. Good morning. Good morning pa. Opo. Ano man sasabi niyo po sa pagdeklara ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections sa gitna ng 4 na impeachment complaints laban po sa kanya? Tingin ko po ito ay estratehiya ni Vice President Sara Duterte upang sa ganon makita niya kung ano yung magiging reaksyon ng mga congressman. Parang sinasabi niya, nung nakaraan, in-impeach niyo ko, ngayon, baka pasakaling mapatawad ko kayo, pero pagka pumirma kayo uli ngayon at ako'y nakalusot dito, wala nang patawaran. At yan yung parang pressure yan sa mga kinatawan ng Kongreso kung sila ay pipirma o hindi dun sa impeachment. Sa ngayon po ba may nararamdaman na kayong epekto dyan po sa Kamara? Siyempre kasi, for example, sa mga lugar na talagang may hatak si Vice President Sara, for example, in Mindanao, na kung saan napakataas ng kanyang ratings, siyempre magdadalawang isip kinatawan sa Mindanao dahil siyempre iniisip rin nila yung kanilang political survival sa 20. Pero masasabi niyo po bang napakaaga ba para sa mga ganitong anunsyo o perfect timing ito sa gitna nga ng mga isyong kinakaharap ng Vice Presidente? Gaya ng sinabi ko, ito ay strategy niya.
At pangalawa, para masabi niya siguro na siya yung opposition sa Marcos administration. Sa inyo pong naging panayam kamakailan, sinabi niyong si dating Vice President Leni Robredo, yung pinakamalakas na pwedeng makalaban ni Vice President Sara Duterte. Makikita po sa rin ni Pangulong Marcos bukas. Ano pong inaasahan niyong mapag-uusapan kaya nila? Para sa akin po, si Vice President Leni Robredo, yung pinakamalakas na kandidato sa 2028, kahit na mataas ang ratings ni Vice President Sara ngayon. Bakit? Kasi po, siya yung walang issue ng corruption. Hindi po tulad ng Marcos administration. Kasi po magkasama naman talaga si President Marcos at si VP Sara. Nangako sila sa mga Pilipino na paunlarin nila ang bansa sa pamagitan ng pagkakaisa, unity. Ano po nangyari? Away na, nakaw pa. Kaya po, magkasama sila. Pareho silang hindi nakatupad sa kanilang mga pangako sa mga Pilipino. Kaya dapat po hindi makakabit si Vice President Leni Robredo o Mayor Leni Robredo sa kanila man. Dahil ngayon po, walang issue ng korupsyon at yan yung pinakamalaking issue sa 2028 election. So sa palagay niyo po makakasira kapag nagkaroon ng alyansa sa pagitan ng kampo ni Mayor Robredo at ng Pangulong Marcos? Siyempre po, tatanungin kami, bakit kayo nakipag-alyansa? Alam niyo naman, palulusutin niyo ba yung mga nangyari na yan, 1.45 trillion na pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. At ang mangyayari po niyan, ang magiging papabor yan kay Vice President Sara dahil sasabihin ng mga tao, siyempre, tinolerate niyo yung trillion, ito namang isang issue lang dito, 125 million. Di ba? So baka siya pa ang maging tunay na oposisyon. Samantalang po ngayon, walang problema ang Liberal Party, walang problema ang genuine na opposition sapagkat pinakita na walang issue ng katiwalian kay Vice President Leni at nakita rin yung kanyang maayos na pamamahala bilang mayor. Very quickly po, mayroon na po bang effort para kumbinsihin si Mayor Robredo at sino kayang kukumbinsi sa kanya na tumakbo? Palagay ko po marami naman yung nagtatangka. Maging palagay ko po yung simbahan ay nagtatangka na siya ay kumbinsihin. Pero ako po naniniwala, alam niyo naman kami na hindi naman namin hawak yung aming buhay dahil kaming kailangan po namin sumagot sa tamang panahon sa tawag ng bayan. Kaya naniniwala po ako na pagka tumawag ang bayan, hindi makakatanggi si Vice President. Mapunta naman po ako dito sa issue kay Bersamin. Hinamin niyo po si dating Yusek Adrian Bersamin na pabulaanan yung allegation ng text messages nila ni Pangulong Marcos tungkol sa flood control projects. Nakausap niyo na po ba siya? Sino po ang nagsabi? Si Adrian Bersamin po, si Yusek Bersamin. Hindi ko po narinig na yun ay pinabulaanan niya dahil lang nung nagsalita po si Congressman Tino, February 9. Kahapon po, February 18, wala pa po akong narinig. Ewan ko lang ngayon. Pero alam nyo, yan po nanggaling naman kay Congressman Libiste na pinabasa sa amin. 5 kaming kongresista na nakabasa dyan at nakita namin yung video na nasa bahay siya ni Congressman Libiste para gumawa ng affidavit. So, hindi ko po alam kung pinabulaanan niya. Pero para sa inyo po, gaano po kahalaga ang issue ito para masagot niya mismo? Kailangan po talaga imbestigahan. Dahil yun nga po sa Blue Ribbon, yung 2 katiwala lang sa bahay na binarinig lang na Romualdez, inimbestigahan na, pinatawag na. Ito pa kayang mga kabinete na matagal na sinasabi ni Senator Lacson na kailangan na may kinalaman sa bilyong-bilyong mga anomalya at tinanggal sa katungkulan, dapat imbestigahan. Bakit tinanggal? Kung wala kasalanan. Abangan po natin kung ipapatawag siya sa mga pagdinig. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat po. Salamat. Yan po si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Nag-walkthrough si EDSA People Power Monument ang mga otoridad at mga grupong magsasagawa ng trillion peso March 3 sa susunod na linggo. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, tinatayang nasa 20 to 50,000 nga ang pinaghahandaang bilang ng mga tao na posibleng dumalo sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Ito nga ang naging pagtataya ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City
base sa kanilang preparasyon. Kanina nga ay nagsagawa ng coordination meeting ang mga magsasagawa ng programa sa EDSA People Power Monument sa pangunguna ng apo ni Cory at Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D ng Buhayin ang People Power Campaign Network, Judy Miranda, Secretary General ng Partido Manggagawa, Retired Police General Elmo San Diego ng QCD POS at MMDA GM Nicolas Torre III. Nag-walkthrough din sila sa White Plains Avenue kung saan inaasahang ilalagay ang stage ng programa pati na sa mismong People Power Monument. Sabi ni San Diego, tanging dito lamang sa People Power Monument nagbigay ng permiso ang Quezon City Hall para sa pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution. Kaya naman ang security forces na raw ang bahala sakaling sumabak ang mga walang permit o magsasagawa ng programa sa ibang bahagi ng EDSA. Hapon ng February 25 ang main program sa White Plains Avenue na malapit sa panulukan ng EDSA. Tinagurian itong trillion peso March 3, tayo ang People Power. Alas 6 ng gabi naman ay magkakaroon ng misa sa EDSA Shrine na pangunguna ni Archbishop Soc Villegas. Kaya apila ni Aquino D mula People Power Monument dumaan sa bangketa ng EDSA para makarating sa EDSA Shrine para hindi naman magkaproblema ang trapiko sa kahabaan ng EDSA. Sabi ni Torre, titiyakin nila na magiging maayos ang daloy ng trapiko, katuwang daw ng MMDA ang QCD POS. May permiso para sa rally ang trillion peso March 3. Ani Aquino D, pwede namang sumama sa kanila ang ibang grupo kahit pa nga ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte basta susunod sa patakaran na walang panawagan ng karahasan, walang panawagan ng sasandatahang lakas at wala ring panawagan para ipagsak ang pamahalaan. So yan muna ang latest mula rito sa EDSA People Power Monument. Balik sa Yapon. Maraming salamat, Ian Cruz. Inaresto ang dating prinsipe ng United Kingdom na si Andrew Mountbatten Windsor. Dahil yan sa allegasyong misconduct in public office kasunod ng mga paratang na nagpadala umano siya ng confidential documents ng gobyerno sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. Matapos ang interogasyon ng mga otoridad, pinakawalan din ang dating prinsipe. Hindi siya nagbigay ng pahayag sa media. Nauna nang itinagay ng dating prinsipe ang alegasyon at sinabing pinagsisisihan niya ang pakikipagkaibigan kay Epstein. Noong isang taon, tinanggalan ng royal family ang lahat ng titulo si Andrew dahil sa kontrobersya. Ayon kay King Charles III, handang makipagtulungan ng Buckingham Palace sa investigasyon sa kanyang kapatid. Mga mare, feeling honored and grateful si Kapuso Primetime Princess na isa sa cast ng pelikulang Until She Remembers. Kwento ni Barbie sa inyong mare, talagang nahasa ang kanyang skills at maraming natutuhan mula sa direktor ng pelikula na si Direk Brillante Mendoza. Very natural and raw daw kasi ang naging pag-arte nila sa pelikula. Sa premiere night kahapon, present si Barbie kasama ang ilan pang bida ng pelikula tulad ni Charo Santos Concho at Boots Anson Roal Rodrigo. Dumalo rin sa premiere ang mga kaibigan ni Barbie gaya ni Asia's multimedia star Alden Richards at present din si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. At Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Powerhouse cast talaga itong pelikulang ito. Dream project ko po ito. Ang mapabilang sa pelikula ng Direk Brillante and to do a project like this na marami rin talagang matututunan kahit ang mga kabataan natin, especially today. Kaya I'm just so excited and I'm proud of what we made. Nagsampa ng reklamo si Pasig City Mayor Vico Soto sa Commission on Elections laban sa kontratistang si Sara Diskaya na nakatunggali niya noong eleksyon 2025. Para yan sa mali umanong deklarasyon ng mga nagastos ni Diskaya sa kanyang Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Inilakip sa reklamo ang mga ginastos umano ni Diskaya sa mga patalastas pa lang. Wala pa raw dyan ang gastos sa malalaking billboard ni Diskaya na hindi umano idineklara sa kanyang SOSE. Para kay Soto, hindi makatotohanan na nasa 800,000 pesos lang ang ginastos ni Diskaya na nakadeklara sa SOSE. Bago yan, nagsampa rin si Soto ng reklamong perjury sa Pasig Prosecutor's Office para naman sa umano'y misdeclaration ni Diskaya sa kanyang dual Filipino-British citizenship. Nakakulong ngayon si Diskaya dahil sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Sabi ng tagapagsalita ng mga Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III, kaya lang naghain ng reklamo si Soto ay para daw pagtakpan ang election offense na kinakaharap ng alkalde sa COMELEC office sa Pasig. Kaugnay naman sa citizenship, iginiit ni Samaniego na parehong Pilipino ang mga magulang ni Diskaya, kaya siya rin ay Pilipino batay sa Ius Sanguinis Doctrine.
Tugon dyan ni Soto, nagsampa siya ng mga reklamo dahil hindi raw dapat hinahayaan ng mga politiko na gawing kalokohan ang election laws. Pumanaw sa edad na 90 ang dating senior cameraman at head ng videography ng GMA News na si Ricardo Pagkalinawan Villegas. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Evita. Komplikasyon sa pneumonia ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Si Villegas ay naging cameraman ni multi-awarded broadcast journalist Jessica Soho noong siya ay news reporter pa. Nakasama rin siya sa coverage sa ilang makasaysayang pangyayari sa ating bansa tulad ng People Power Revolution noong 1986. Gayon din ang mga tangkang kudeta noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Si Villegas din ang nag-cover ng Camp Kawa-Kawa Siege sa Zamboanga City noong 1989. Nauli na ni Villegas ang 4 na anak at 14 na apo. Matinding ashfall ang idinulot ng pagputok ng Bulkang Canlaon kahapon. Update tayo sa sitwasyon sa Negros Occidental sa ulat on the spot ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Rafi, Connie, hindi lang pangamba na muling pumutok ang Mount Canlaon ang nararamdaman ng ilang residente, kundi pati na rin ang pangamba sa kanilang kalusugan sa epekto ng ashfall. May ilan na kasi na sumama ang pakiramdam matapos makalanghap ng amoy ng asupre. 7 LGUs na sa Negros Occidental ang naitalang apektado ng pagputok ng Mount Canlaon ayon sa PDRRMO. Karamihan sa kanila may naitalang ashfall, isa na dito ang La Carlota City. Sa loob lang ng 2 minutong moderately explosive eruption ng Mount Canlaon, ito ang epektong iniwan nito. Sa barangay Gintubdan, La Carlota City, halos balot na ng ashfall ang ilang kalsada, pati mga bubong ng kabahayan hindi nakaligtas sa abo. Maliban dito, nakalanghap din ng matapang na amoy ng asupre ang ilang residente. Kaya ang iba nakaramdam ng paninikip ng dibdib at pananakit ng tiyan. Kaninang umaga, sinimulan ng ilan ang paglilinis ng mga bubong at loob ng bahay. Budlay gid mami kayo daw siminto sa gapilit sa sa mga atop namon kay sa dalan. Ang ginasudsod ko lang gani isang gunaho kay nang hindi siya madala sa silhig kadamo gid. Kundi ni matinloan mabuslot kini amon atop. Damon sugod yung gina. Dolo shite dente weapon tapos kibot kami nga may daw balas-balas budlay ganay tinloan Nananawagan ngayon ang PDRRMO sa mga residente na mag-report sa LGU sa oras na mamonitor ang ashfall. Inaabisuhan rin ang mga residente na magsuot ng face mask at kung maaari, huwag munang lumabas sa kanilang mga bahay. Hindi rin nadagdagan ang mahigit 30 pamilya na inilikas kahapon. Rafi, Connie? Maraming salamat, Eileen Pedreso. Patay ang isang motorcycle rider matapos na bumangga sa isang bus sa Bawang La Union. Base sa investigasyon ng pulisya, nag-overtake ang biktima sa isang sasakyan sa bahagi ng Barangay Putot. Saktong may paparating na bus at bumangga siya sa gilid nito. Isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Hindi na nagsampa ng reklamo ang kaanak ng biktima matapos mangako ang pamunuan ng bus na magbibigay ng tulong pinansyal. Walang pahayag ang kumpanya ng bus. 30 billion pesos na halaga ng buwis ang nawala sa Pilipinas itong 2025 dahil sa pag-smuggle at iligal na paggawa ng mga sigarilyo ayon sa DILG. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, may protektor mula sa mataas na pwesto. Yan ang ipinahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla sa mga miyembro ng media nang magsagawa ng press briefing kanina patungkol sa isinagawang raid ng DOC kahapon dito sa Tanza, Cavite. Bagamat di pa raw nila tukoy, di magtatagal, madidiscover na din daw nila ang mga protektor ng smuggling ng sigarilyo sa bansa. Aabot sa 200 milyong pisong halaga ng mga iligal na produkto ng tabako, mga makinarya at raw materials ang nadiskubre dito ng Bureau of Customs kasama mga tauhan ng AFP, PNP at DILG bilang bahagi ng pinatitinding kampanya laban sa smuggling at economic sabotage. Natiktika ng mga otoridad ang iligal na operasyon matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen na may matinding amoy ng tabako na nanggagaling sa nasabing bodega na idineklara lamang umano biglang imbakan ng dilata.
Nang inspeksyonin ang nasabing bodega, tumambad ang 11 pinangihinalang makina sa paggawa ng sigarilyo, 2 generator set, 1 forklift at mga finished products ng sigarilyo na may iba't ibang brand. Na-discover rin ng mga peking at irregular na tax stamps. Patunay umano ng malawakang iligal na produksyon at distribusyon na naglalayong iwasan ang pagbabayad ng tamang buwis at taripa. Ayon kay Secretary Remulla, aabot sa 30 bilyong pisong halaga ng buwis ang nawala sa atin noong nakaraang taon dahil sa iligal na operasyon na ito ng sigarilyo. Dahil dyan, di raw nila tatantanan ang mga ito. Pagkatapos umano mga manufacturers, isusunod naman nila mga distributor at retailers. At pag may nahuli sila sa mga palengke kung saan pinapagsak umano mga kontrabando, kakasuhan din daw nila ang mga ito ng anti-agricultural economic sabotage na isang non-bailable na kaso. Connie? Yes, Oscar, linawin ko lamang kasi previously nabanggit na ni SILG no, na talagang may kasabwat daw at nagnenegosyo na 2 congressmen. Ito ba'y iba pa doon sa nasa mataas na posisyon na sinasabing kasabwat o sila na ba yun? At pinangalanan na ba? Connie, kasi yung kanina yung isinagawang press briefing, no, bagamat medyo naging makulit nga yung mga miyembro ng media, hindi muna siya nagbigay ng anumang hint. Actually, yung sinabi mo na binanggit na congressman, kanina hindi niya nasabi yan. Bagamat sinasabi nga niya na may mga nasa mataas na pwesto. Pagkat nga dahil nga yung sa uri, no, nature ng operation na isagawa sa iba't ibang lugar ng bansa para makaabot sa ganung punto, imposible daw na walang protektor ang mga ito. At ginagawa raw nila ang lahat, no, at tinitiyak lamang nila na malakas yung kanilang mga ebidensya at mga pinangahawakan laban sa mga ito bago raw nila banggitin kung sino-sino ang mga ito. Pero at least nabanggit niya sa radyo, DZBB, 2 congressmen. Pwede mo pang ihabol, Oscar. Maraming salamat, Maraming Oscar salamat, Connie. Oida. Kaugnay sa lagay ng panahon sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, makakapanayam natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, Sir Rafi. Hanggang kailan po tatagal itong maulang panahon sa mga lugar na yan? Itong maulang panahon po ay magpe-persist pa rin. Unti-unti from Eastern Mindanao ay aakyat po itong shear line at mananatili sa susunod na 2 hanggang 3 araw sa Eastern Visayas naman. Sa kasalukuyan, may nakataas tayo na weather advisory. Babala ito sa mga malalakas na pag-ulan dito sa mga probinsyang Surigao del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental. Gaano ba kalakas yung ulan na dala nito? At dahil malawakan yung mga pagbaha at ang daming landslide dyan po sa Mindanao? Opo, posible po. Yung amount ng pag-ulan na nakaakibat dito ay 50 to 100. Even dito sa mga AWS natin, automated weather station natin, ay may umaabot ng lagpas 200. So, malalakas na pag-ulan po ito. At makakatulong po ba na umakyat ito bagamat maapektuhan naman yung Visayas? Well, makakatulong po ito pagdating sa mga kababayan natin sa Mindanao. Pero hindi po ito makakatulong generally sa Eastern Visayas. At magpo-progress po ito tulad ng binanggit natin for a few days more. Ganun pa rin po ba yung lakas na ulan na dala nito? Yes po, nakikita natin na magpapatuloy ito. Pero after 2 days, nakikita natin na malaki na yung magiging kabawasan ng mga pag-ulan associated dito sa shear line. Dito po sa Metro Manila, ano po ang asahang lagay ng panahon ngayong weekend? Dito sa Metro Manila, maganda po yung magiging panahon natin. Mababa lamang po yung chance ng mga pag-ulan. At kung ulan lang, yan po ay mga localized lamang o pulo-pulo lamang. At hanggang kailan pa nung mararanasan yung malamig na panahon dahil po sa hanging amihan? Actually, yung lamig ng panahon na nararanasan natin ay hindi na kasing lakas nung kasagsagan talaga nitong Northeast Monsoon. Pero mananatili po ito throughout February at unti-unti po na mas mararamdaman na natin yung pag-init pagpasok po ng Marso. Baka may panawagan po kayo sa mga taga-Visayas na pupuntahan naman nitong shear line na may dalang malakas na ulan. Nasa inyo po pagkakataon? Huwag po natin baliwalain yung mga nilalabas ng Pag-asa ng mga weather advisory, heavy rainfall warning, lalo na ng mga Pag-asa regional offices natin dyan sa Visayas. At yung relasyon naman po nito dun sa pumutok na bulkang Kanlaon, ay mag-ingat din po tayo, heads up din po. Good news naman dahil hindi naman po dito magiging directly yung mga pag-ulan natin, nakafocus lang po ito sa Eastern Visayas. Pero inote pa rin po natin yung magiging interaction nito sa ating weather condition. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po at ingat po tayo. Si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo.
Ito na ang mabibilis na balita. Huli ka magpaglapit ng isang lalaki sa isang tuktok kung saan natutulog ang isang travel vlogger sa Quezon City. Ilang beses siyang nagpabalik-balik at nang matiyak na tulog ang nasa loob ng tuktok, doon niya na tinangay ang isang bag na naglalaman ng 2 drones. Nagmadaling umalis ang salarin matapos tumahol ang aso ng may-ari. Nagising din ang travel vlogger at doon nadiskubre ang pagnanakaw. Tinatay ang 130,000 pesos ang halaga ng drones at accessories nito. Inutugis na ng pulisya ang lalaking kumuha sa drones. Arestado na ang itinuturing na mastermind sa chop-chop na katawan sa isang drum na natagpuan nitong linggo sa Maynila na ibinirita namin kahapon. Kahapon din siya inaresto sa isang kasino sa Parañaque. Siya ang Chinese na lalaking nakuna ng CCTV sa isang condominium sa Pasay na nagtutulak na isang trolley na may asul na plastic drum nitong linggo. Nakipagtulungan umano sa pulisya ang live-in partner ng suspect para matuntun siya. Narecover din ang mga lagari at chopping knife na hinihinalang ginamit sa pag-chop-chop sa biktima. Sinusubukan pang kunan ng payag ang suspect. Nauna nang naaresto ang kasabwat niya na nangontrata umano sa van para i-dispatcha ang drum. Mahaharap sila sa reklamong murder. TGIF, mga mare at pare, nag-share ng insights ang Kapuso singers na sina Christian Bautista at Mark Bautista tungkol sa AI-generated music. If people will still use AI-generated music, this kung sino gagawa ng hi, this is an AI-generated song, or hope you like it. If you don't like it, then don't listen to it. Listen to original songs na not created by AI. May mga songs na lumalabas na AI and may mga tao na-appreciate nila. Hindi mo naman sila pwede mapigilan kasi yun yung nag-move sila eh. Sana hindi mawala yung appreciation ng mga tao sa artistry, sa soul, sa effort ng bawat artist or musician. Sagot yan ni na Mark at Christian sa press conference ng kanilang concert kung saan present ang inyong mare. Hindi sila against sa AI-generated music na bahagi ng modern generation. Pero sana raw ay hindi mawala ang appreciation sa tulad nilang artists. Excited na sina Mark at Christian sa kanilang upcoming concert sa March 6. First time raw nila magduo sa isang concert sa tagal ng friendship nila. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.